Oh, yun po. Hindi nyo kakayanin, Sir Berana. Marami palang iyan na to. Informant, no? Marami siyang informant. Sabihin ko po sa inyo, ha? Mayroon din po ang nagsasabi na sabi for the views. Sige, tanggapin na natin for the views. Lahat naman tayo, Sir Berana. Lahat na nag-YouTube for the views. Ano ba ito? Ayo. Ayan, dim na. Yan po. Ito po yung kwan. Ito po yung itsura ni Kapiso. Kung di ako nagkakamali, baka kapatid po niya yan. Ayan. Kapatid po yata ni Kapiso yan. Inubukan na, Sir Berana. Ang lalakas ng loob na humarap sa camera ang papangit ng mga animal. Itong Dr. Love, red sin na ito na para bang bloated na palaka, butod. Yung mukha niya. Butod. Dr. Love na yan na mukhang bayag. Actually, mayroon pa pala dito na mukhang utin eh. Ha? Sir Berana, masakit yung lalamunan ko. Hinihino ko pumunta sa ilong. Ito na ang reactor na walang preno. Hi guys, magandang araw sa lahat. Ito po ang paborito nyo reactor na nag-iisang baliw pero nakakaaliw. Shoutout po. At ngayong araw guys, select po natin yung kay Sir Berana Live Studio. Alamin natin, no? May pamagat to na bibigyan ko ng abogado itong dalawang bata na binaboy ni Dr. Bayag. Ipakukulong ko ito, promise. Hala. Grabe to ha, pakukulong ha. Syempre shoutout po sa lahat guys. Pasensya na po medyo hindi pa rin po ako magaling. May sakit po ako kasi dahil nung isang araw naglakad ako ng mga 10 kilometers. Sabay umulan. Sabay kinabukasan mainit naman. So tagang nagkasakit po ako. Siguro sobrang pagod dahil naglakad ako ng 10 kilometer. Layo ng nilakad ko. Kaya siguro bumigay yung katawan ko. Kaya ganito lang yung boses ko. Pasensya na po kasi masakit na lamunan ko. Baka hindi po umakatawa. No, pero anyway, pakinggan natin itong ni Sir Berana. At tara, para lang update tayo guys sa mga nangyari dito sa paligid. At play natin to. Pogi ni Sir Berana. Nakapampiloto nakapampiloto. Naknampating. Hindi nyo naman itsura. Ang bira. Play natin. Magaganda pa. Hindi kagaya ng mga hanggang ngayon na nakasubscribe niyan kay Dr. Bayag at dito kay may nagtataglay ng ngipin na parang bulldozer na yan si Kapisot na yan. Grabe, si Kapisot updated. Yan pala si Kapisot na yan, support pala talaga yan. Kaya pala Kapisot yan, support. At ito rin, red sin na ito. Yan po pala ay kwan din. Wala. Support din pala. Sinabi po sa akin. Kaya ganito po ang mga ugali nitong mga ito. Anyway, ay parang nagkwan lang po ako. Pinasadahan ko lang po kasi yan at para kasi nangingilabot lang ako na papatulan ko itong kwan na ito. Dr. Love na ito or Dr. Bayag. Pero grabe, hindi Dr. Bayag daw eh. Sabi ko nga po sa inyo, Dr. Bayag. wala po akong pipiliin dito. Dr. Bayag. Kahit sino pa kayo. Kung ito nga mga putang inang mga senador, hanggang ngayon katakot-takot na murang naabot sa akin itong mga animal na ito dahil wala nang ginawa na matino sa bayan natin. Kaya ang nagsasuffer dito, mga kababayan natin, dahil parami na po ng parami ang walang masaing nating kababayan dahil dito sa mga pinaggagawa nitong mga politikong mga putang inang mga walang kakwenta-kwenta, mga kawatanta. Kaya kung ako sa inyo dyan, Kongreso at Senado,
sabay-sabay na lang kayong pumunta sa flyover at tumalon na lang kayo dyan ng mga buwaka ng ano nyo kasi wala naman kayong kakwenta-kwenta mga hayop kayo. But anyway, Wow. bakit nga ba itong sinuot ko? Oo nga po, Sir Virana, bakit iba na target na po? Last time naka-cowboy kayo. Ngayon naman naka-piloto, ha? Gusto ko lang pong ipakita sa inyo, yung pong mga hindi pa nakaalam, even though marami na pong nakaalam nito, ay ako lang naman po yung piloto ng fighter jet na F-16. Piloto kayo ng fighter jet na F-16? Hindi matindi. Na nag-exhibition dati dyan sa gira ng Afghanistan. At ako lang din naman po ang Pilipino na nakalagay ang pangalan sa Amerika, sa aviation. Ako lang po. Kasi ako po yung nagpamalas na ako yung pinakamahusay na nagbagsak. Ay, yun ko na po sabihin. Diyan sa Afghanistan. Ayan po yan. Kaya kung ito lang, sabi ko nga, parang hindi worth it na patulan ko itong mga patay gutom na kuha na ito. Itong si Dr. Bayag na yan, Redsin at saka itong si Kapiso. Hindi worth it kasi mga patay gutom po yung mga yan. Patay gutom. Mga hampas lupa. Yan po yan. At grabe lang po. Pero hindi ko na po pakahahabaan kasi itong aking video. Dahil gusto ko lamang pong ipaalam na hindi ko po titigilan ito hanggat hindi ko nakikita na babalik sa kulungan ito. Huh? Una, Anong ibig sabihin nyo, Sir Virana, na babalik sa kulungan? hanggang ngayon po ay nakikiugnayan ako, nakikikontak ako, hindi man direkta pa na nakikikontak ako dito po sa dalawang minor de edad na kunwari binablog nito na minamanyak. Lo! Abay, matindi to. Usapang manyak na naman to. According to him, no, kay Sir Virana, may ugnayan na ata, no? Pinipilit niya magkaroon ng communication sa dalawang beneficiary ni Dr. Love na di umano'y sabi niya, minamanyak. Una, hanggang ngayon po ay nakikiugnayan ako, nakikikontak ako, hindi man direkta pa na nakikikontak ako dito po sa dalawang minor de edad na kunwari binablog nito na minamanyak. At katunayan, noong mga bandang huli, pag nakikita na itong pagmumukha nitong bayag na ito, nagtatakbuhan yung mga bata. Iyan po ang gusto kong malaman ninyo na pagka naayos ko po yan at may nakapunta na doon at kausapin, bibigyan ko po ng abogado itong dalawang bata na ito at sigurado po yan. Hindi po makakawala sa akin to. Unang-una, kasi gusto kong palutangin yung sinasabi niyang big sponsor. Ewan ko kung may sponsoran pa siya nito. Oh, parang nagkakahamunan na. Alam naman natin ang big sponsor niya, si Sir Leody, no? Yung big sponsor niya nito. At kaya gusto kong kasuhan ito na bigyan ko ng abogado yung dalawang bata na minanyak nito. At katunayan, ay mayroon pong mayroon pong nag-comment dyan na isang abogado na yung ginagamit na child pornography na yan at yan na lang lahat ang nakalagay dyan sa thumbnail niyan, which is napakabawal po yan. Patay, oh. Ngayon, hindi naman po doon actual pong minamanyak nito. Kaya sinasabi ko po rito, tingnan natin Actual na minamanyak. kung kaya ba talagang ipagtanggol ng kanyang sponsor itong bayag na ito. Sabi ko nga po rito, hindi po ako kailanman nakialam or sumausaw dito sa usapin ng Kalingap. Nagkataon lamang po na talagang nakuha yung atensyon ko nung makita ko na itong si Kuya Bal
siya pa ang pinatulpo. Sa kabila ng pag-angat ng buhay nitong burikat na ito, ay nagawa pa nilang ipatulpo. Anyway, ang tanong ko lang po doon, may nangyari ba? Natulungan ba kayo ng tulpo? Magandang tanong ni Sir Berana yan, no? May nangyari ba? Natulungan ba kayo? Napadelete ba yung video? Kasi minsan, kasi sa tulpo, minsan naaayos nila agad. Pero sa pagkakataon na ito, parang ang dating sa akin, hindi sila natulungan. Siguro natulungan sila na maging mediator ang tulpo between kaila sa Kalingap at siya siyempre sa kay Beyonce. So, yun. Or nakapagsampa ba ng ang kaso itong RTIA at wala naman talagang kaso. Okay. Walang kaso. Di ba? Alam niyo po, ang katangahan lang po nitong magulang nito at saka itong si Dr. Wakwak na ito, hindi nila alam, kung mayroon mang kakampihan ang Rapid Tulpo in Action, walang iba, ito na pong mga matubang. Alam niyo kung bakit? Bakit, Sir Berana? Putang ina. Ilan ang subscriber nitong si Kwan? Si Rab Matubang? Ang alam ko, nasa 3 million plus. Hindi ko doon yata kay Kuya Bal, nasa mga ganyan din po, hindi nagkakalayo. Hindi ko po sure. Yun ang hindi nila alam. Kasi nga, tanga itong magulang at saka itong ipapadimanda ko na ito. Yan po yan. Ibig sabihin, Sir Berana, kayo magdidemanda kay Dr. Love, no? Katangahan. So ngayon, ay doon naman po sa nagtatanong kung ano raw ba ako kung for the views, kung bakit maganda to, ha? Kung for the views daw siya, ulitin natin. Magandang tanong yan, ha? Doon naman po sa nagtatanong kung ano raw ba ako kung for the views, kung bakit sumausaw ako dyan. Una, sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako dyan. Wala po akong interest sa mga ganito. Ang interest ko po talaga, murahin itong mga politikong ito para kahit papaano matauhan. At ang konsentrasyon ko dyan, hanggat maaari, bigyan ko ng mga sakit yan. Which is, nagtagumpay naman tayo. Matindi yun, no? Bibigyan ng sakit. At katunayan, may mga inilibing na. Yan ako. Ibig sabihin, Sir Berana, may mga namatay na kalaban mo? Parang gano'n, may namatay na daw. Inailibing na, tama ba? Maaari, bigyan ko ng mga sakit yan. Which is, nagtagumpay naman tayo at katunayan, may mga inilibing na. Yan ako. Hindi yung sasabihin yung for the views. Ngayon, yung sinasabi ni Dr. Bayag, kung may kotse daw ba ako, basic. Ayan, nandun pa sa video ko kahapon. Yung breaking news, nakalagay sa thumbnail ko. Panoorin nyo. Sana mapanood mo. Para kahit papaano ay magnipis yung mukha mo. Ano? Ako, ang tatanungin mo ng ganyan? Wala pa yun. Kasi kung ilagay ko lahat dyan yung mga sasakyan ng mga mayordoma ko, hindi kakasya sa isang video. Yung dito na garahe ko, na 1,000 square meter, punong-puno ito. Ang laki, 1,000 square meter. Garahe lang yan. Kaya kung ipagyayabang mo yung sinasabi mong big sponsor mo, nako po, wala yan, sisiguraduhin ko. Wala pa sa dulo ng kalingkingan ko yan. Puro kukan lang yan. Puro pasikat lang ni Dr. Wakwak yan. Wala yan. Ang maganda, tanggapin na lang niya yung hamon ko na ilatag niya kung anumang kayamanan na sinasabi niya meron siya. Dodoblehin ko gaano mang kalakihan. Ganon lang kasimple. At hindi na po tayo kailangan magtataas pa ng boses dito dahil nga
Kung minsan din naman po kasi disente rin ako. Pero kung minsan, bastos din po ako. At kung minsan, sabi ko nga sa inyo, sinabi ko na sa inyo, kung ang kaharap ko criminal, mas criminal ako. I mean, nagpapakatotoo lang kasi si Sir, Birana, na siyempre yung iba masyadong matuwid, masyadong mabait, para sa kanila masama si Sir Birana. Pero para sa akin, mas okay nga ganitong tao, straightforward eh. Hindi siya yung plastic. Meron kasi naangiti pero galit pala sa'yo pag nakatalikod. At si Sir Birana, pag galit siya, galit talaga siya. No? Kung experience ang pag-uusapan natin kung paanong magbagsak ng mga anghit, naku po, ako po ang eksperto dyan. Dahil sinabi ko na po, pumunta kayo sa aviation, sa main office ng aviation sa Amerika, nandoon po, na unang-una po yung pangalan ko doon. Ganun lang po kasimple. Nako. Anyway, mayroon po akong ipapakita dito. Mayroon naman to dati na ipinakita ko sa inyo, ano? Yung pong nagpapakulay. Hindi naman po, ngayong bisis ko lang ito ipinakita sa inyo. At ngayon mayroon na naman pong bago. Ano? Saan na yun? Nako. Saan na yun? Okay. Ayan. Ito po siya. Si Nilda. Nilda Dolayda. Ayan na. Nilda Dolayda. Tapos nandito po yan. Yan po. Nagpakulay po siya sa akin ng 2.49 euro. 2.49 euro po ang pinakulay niya sa akin. Ayan. Iba po yung nakaraan at iba rin po ito. At marami po yan yung mga nakaraan pa. Marami po yung nagpapakulay sa akin. Pero iisa po yung sinasabi ko, Ma'am Nilda, maraming salamat po dito sa inyong pinadala sa akin. Sobra po ang aking pasasalamat. Dahil kung ako po ay nangangailangan ng pera, napakalaking bagay po sa akin ito. Kaya lang po mukhang hindi yata ninyo napapanood yung mga ganito rin kagaya ninyo nagpapakulay na pinababalik ko po, pinapakancel ko dahil hindi ko po matatanggap ang anumang pira o anumang pakulay sa akin. Kung inyo pong kung inyo pong napapanood ako, maaring hindi pa pala napapanood ninyo, ay sinabi ko naman po, mabuhay man po ako ng 1,000 taon dito sa mundong ito, never na mangangailangan po ako ng pira. Sobra-sobra na po yung blessings na ibinigay sa akin ng Panginoon, nagkakadoble-doble na. Hindi naman po ako kagaya nitong mga congressman at mga senador na ito na ang kakapal ng mukha na tuloy pa rin yung mga pagnanakaw nitong mga ito. Dito po, madam, uulitin ko lang po, maraming salamat. Kaya huwag nyo po akong gawing multo. Kung gagamitin nyo po ang picture ko, hayaan ninyo yung normal. Huwag nyo gamitin gawing multo. At huwag kayong mag-alala. Pinapayagan ko kayo gamitin. Maging itong topic ko, pinapayagan ko. Wala po kayong alalahanin na i-strike ko kayo. Hindi po. Pinapayagan ko. Ang hindi ko matanggap dito, yung gagawin nyo akong multo. Yun lamang po. Sana nagkaintindihan. Ba't naman kasi ginagawang kinontent mo na gagawin pa multo si Sir Birana? Ang pangit, di ba? I mean, kinontent mo na siya, ginawa pang multo. Tayo. Gamitin nyo ng gamitin. Total naman, hindi naman yata nakakahiya na gamitin ang picture ko kasi unang-una, Diyos ko, saan ba naman? Ikumpara nyo, ang mukha ko dito kay Redsen na parang butod na palaka. May sira. Ano daw? May gano'n nakarinig, butod na palaka? Diyos ko, saan ba naman? Ikumpara nyo, ang mukha ko dito kay Redsen na parang butod na palaka. Sabi ng kaibigan mo. Natawa lang ako dun sa butot na palaka, tawa. Diyos ko, saan ba naman? Ikumpara nyo, ang mukha ko dito kay Redsen na parang butod na palaka. May sira na kasi ang kidney niyan. At saka dito kay Dr. Bayag na mukhang bayag na. At itong si Kapiso na talagang hindi mo maintindihan na parang kanya nga yan, parang bulldozer na nga ang mahangipin ng animal na yan. Bulldozer. Tingnan nyo ito si Kapiso.
Hindi ko alam, baka paano ito. Baka kapatid niya ni Kapiso. Hi! Nung nakita ka niyang parang pasan mo na ang mundo. Ang bira. Pasensya na po medyo mahina po yung katawan ko ngayon. Nag-record lang ako para tuloy-tuloy yung upload ko, guys. Pero masama po yung pakiramdam ko. Yung lalamunan ko, hindi ako makatawa. Kaya gusto ko magwawala, hindi ko magawa. Kasi medyo nilalambot po ako. Pero natawa ko dito sa... Pero ano mo, sir, Birana, in fairness, mas maganda ipin ng aso kaysa kay Kapeso. Ito si Kapiso. Hindi ko alam, baka paano ito. Baka kapatid niya ni Kapiso. Ay, yan po. Kapatid yata ni Kapiso. Lakas din makasar eh. Dim ko nga ito. Sandali ha. Natawa ko din sa tawa ni Sebera. Tingnan nyo guys yung tawa niya. Pakinggan yung tawa niya. Kapatid yata ni Kapiso. Dim ko nga ito. Sandali ha. Ang cute yung tawa niya, no? Ang cute pa yung tawa ni Sebera. Tingnan niya. Yung tawa niya parang bata. Eh. Sandali ha. Saan na ba yun? Ano yun? Bakit ayaw? Ayan, dim na. Yan po. Ito po yung kwan. Ito po yung itsura ni Kapiso. Kung di ako nagkakamali, baka kapatid po niya yan. Ayan. Ano ba to? Ayaw. Ayan, dim na. Yan po. Ito po yung kwan. Ito po yung itsura ni Kapiso. Kung di ako nagkakamali, baka kapatid po niya yan. Ayan. Kapatid po yata ni Kapiso yan. Inubukan na, Serberana. Yan. Di ba? Tanginang mga ito. Tanginan to mga to. Alam mo, Sir Birana, Sir, ikaw na yata yung pag nagmumura nakakatawa. Kasi pag may nagmumura nakakainis, no? Pero Sir Birana, pag nagmumura nakakatawa eh. Ang lalakas ng loob na humarap sa camera, ang papangit ng mga animal. Itong Dr. Lab, red sin na ito, na para bang bloated na pala. Alam mo, Sir Birana, pangit na nga. Siyempre, lakasan ang loob nila. Kaya pangit ka na nga, mahina pa loob mo. Ano mangyari sa'yo? Talaga kailangan makapal ang mukha mo, Sir Birana. Ang lalakas ng loob na humarap sa camera, ang papangit ng mga animal. Itong Dr. Lab, red sin na ito, na para bang bloated na palaka, butod. Yung mukha niya. Butod. Dr. Lab na yan na mukhang bayag. Actually, mayroon pa pala dito na mukhang utin eh. Ha? Sir Birana, masakit yung lalamunan ko. Hinihino ko pumunta sa ilong. Sino mo kang utin? Ayos ka lang, pero lakad mo parang luha. T-shirt mo gusot parang galing gera. Di na Sino mo ang utin? Yung mukha niya. Dr. Lab na yan na mukhang bayag. Actually, mayroon pa pala dito na mukhang utin eh. Mukhang utin. Sino yan? Ha? Ha? Tika. Ayan. Sa totoo lang po, kanina, yon ang mukha ni Kapiso. Ay, ito po yung mukha ni Red Sin. Ayan o, makikita nyo ha.
Ang bira. Aso yan ah. Idim ko, ha? Dali. Idim ko ulit ito. Display. Ayan. Para sa ganun makita nyo. Ito po yung mukha ni Red Shane. Ha? Ayan, ha? Oh. Ang bira. Oh, yan, ha? Oh, yan. Ito. Tingnan mo itong mga taong ito. Ang lakas-lakas ng loob na humarap sa camera. Kapapangit ng mga animal. Imagine mo yan. Anyway. Sige po at ganito po. Meron pa ako naalala. At saka, ganito lang po yan, ha? Sana po, hindi ako makakulit ha. Masakit po lalamunan ko. Yun rin pong magpi-play ng video ko. Tapos sasabihin yung below the belt. Abay, bakit nyo ipi-play kung below the belt pala ako? Di mo, i-exit nyo yan. O, diba? Sabi niyo below the belt, ba't yung piniplay? Tama naman. Tama si Albirana. Agree ako doon. Huwag nyo lang sasabihin na below the belt yung sinasabi ko. Ha? Below the belt pala ako, ipiniplay ninyo. Ha? Lalo na yung isang kwan, hindi ko lang talaga papangalanan dahil unang-una, alam ko, naghahanap lang ng subscriber yun eh. Imaginin mo, yung isa pang matanda na mukhang utin din, yung nagla-live, naka-short na, nakabakat yung bayag, nakasando. Tapos sasabihin niya na wala din daw siyang kinakatakutan. Sino yun? Sino sabi ni Sir Albirana? Nagla-live daw? Sino yun? Dahil maling-mali daw yung ginawa ko. Na masyado raw matalas ako, pero siya raw walang kinakatakutan. O ikaw na matanda ka, baka pag nakita mo ako, magkaigit-igit ka. Maliit ang mundong ginagalawan natin. Baka mag-cross ang landas natin, tatang. Baka pilipitin ko yung liig mo. Yari ka. Ako. Tingnan ko lang kung sasabihin mo hindi ka matatakot sa akin. Ganun lang, kasimple. At yung babae naman, na gagamitin ako, tapos sasabihin niya na, ano to? Na below the belt. Tapos, yung picture ko pa, ginawa niyang multo. Ay samantalang pagkagwapo-gwapo ko, yung babae na yan, na gumamit na yan, ginawa niyang multo ako, pagkapangit-pangit ng animal. Hostess yan nung bata-bata pa hostess. Kilala ko po yan. May nagsabi sa akin, Sir yan ay hostess. Sabi ko naman, maliit ang mundo. Tingnan nyo. Akalain nyo yan, may nagsabi pa sa akin na hostess daw yan. Yun po. Hindi nyo kakayanin si Albirana. Marami palang iyan na to. Informant, no? Marami siyang informant. Sabihin ko po sa inyo, ha? Mayroon din po ang nagsasabi na sabi for the views. Sige, tanggapin na natin for the views. Lahat naman tayo si Albirana. Lahat na nag-YouTube for the views. So as long as nag-upload ka sa YouTube for the views. Pero syempre, depende yun sa pinaglalaban mo. Kasi may mga for the views, puro kalokohan, puro fake news. Pero kung for the views ka, pero alam mo namang gagamitin mo sa tama, walang problema yan. Di ba? YouTube too eh. Syempre for the views eh. Sabi for the views. Sige, tanggapin na natin for the views. Pero, mayroon ba akong hiningi sa inyo na mag-views kayo? Wala, kasi ang sa akin lang naman talaga dito, gusto ko lang talagang makapagmura dito sa mga politikong ito. Para kanino ba ito? Para sa inyo, mga tanga kayo. Lahat kayo mga tanga. Yung mga bumabati ko sa akin, mga tanga. Ginagawa ko lahat ang paraan. Hanggang sa pinatay ko na nga, nakalibing na nung kailan lang. Dahil nilagyan ko ng karayom ng lalamunan, patay. Ako po. No, sir, sakit pa naman ang lamunan ko ngayon. Yung kinabahan ako noon, Sir Albirana. Pero kasi Sir Albirana, naulanan na ako ng isang araw. Tapos mainit, kaya nilagnat ako. Pero wala namang karayom dito, masakit na yung lalamunan ko. Wala namang karayom. Para sa inyo yung ginawa ko, hindi para sa akin. Unang-una, sinasabi ko po rito, halimbawa dati nung kumalat na naman yung magkakagira at saka yung mga kwan, ano sabi ko? Lahat ng mga subscriber ko, dito tayo sa lugar ko. Kayang-kayang i-accommodate kayo nitong lugar ko.
Nagbago ba yun? Hindi nagbago dahil paulit-ulit kong sinasabi. Lalo na yung kumalat na yung mga virus na naman, bagong virus. Sabi ko, dito kayo. Yun ako. Dito kayong lahat, sabi ko. Kaya huwag niyong sabihin na gagamitin niyo yung video ko, tapos sabihin yung for the views at saka, ano yun, below the belt. Unang-una, yung pagkakasabi nitong burikat na ito na anghit. Yang pamangkin ni Kuya Bal na yan, manyak! Oh. Hindi ba below the belt yun? Ah, hindi. Below the belt yun. Hindi below the belt yun. Below bayag. At saka Below the bayag pala. at belt yun. Imaginin mo. Tapos, ako ang sasabihin nyo, below the belt. Mga bobo lang kayo. Huwag na huwag nyo gagamitin ang video ko, tapos sasabihin nyo, below the belt yung sinasabi ko. Putang ina nyo. Ha? Huwag. Mga ano kasi to minsan may mga reactor kasi, sobrang babait. Alam mo yun, hindi maabasag pinggan. Kung kayo ganun ang style ninyo, hindi mo tayo pare-pares ng style, no? Magkakaiba tayo. So, kanya-kanyang trip lang, wala pa kaialamanan, di ba? Masisira ang buhay mo. Maniwala ka sa akin. Tested and proven na kung ilang politiko na ito na inilibing na. Sabagay, hindi ko sana pinapatulan itong mga pan ito. Itong Dr. Lab na ito. Kapatol-patol ba yan? Ay putang inang yan. Kahit na. Naku. Mario Joseph. At saka yung pinagmamalaki mong kwan, yung big kwan mo, big sponsor mo, let's say ka, paharap mo sa akin. So, sungal-ngalan ko ng kamuting dilaw yan. Aywan ko lang. Sabi ko sa inyo huwag ako. Sabihin nyo na. Nagkataon lang. Dahil sinasabi ko sa inyo, wala akong pinipili dito. Kahit sino na mga animal kayo. Anyway, malapit na po pala. At maaaring pagkagaling ko ng Korea, kasi kailangan ko lang pong pumunta ron dahil yung shipment ng mga inasimbol dito na solar panel, kailangan ko pong pumunta ng Korea. Pagkagaling ko po dyan, sisiguraduhin ko nandyan ako sa Bicol. At Punta siya ng Bicol. naka-schedule na rin po yung pagsusundo noong asawa nung tumuhog dati, at magbibigay po siya ng sinumpaang salaysay. Magpapagawa na po. Tutulungan na po ng abogado ko. So talagang talagang seryoso pala talaga yun, no? Ito, no? Nagagawa ng sinumpaang salaysay. Kaya huwag niyong sasabihin na below the belt ako dahil unang-una mayroon akong pinagkukunan, mayroon akong pinagbabasihan. Pero Kaya pala, abangan natin yun, ha? sabi ko po rito, hindi ko nga pwede pang pangalanan dahil nga wala akong ebidensya. Magkaka-ebidensya pa lang ako pag nasundo na ng mga tao ang nakagawa na ng sinumpaang salaysay. Dapat may ganun muna, di ba? Kasi mahirap na. Wala ka naman palang ebidensya, delikado. Pero ito, pansamantala itong babakbakan ko, itong bago hindi ka patol-patol ito kung tutuusin. Pero sige, ipagdasal mo na lang na hindi papayag itong dalawang bata na ito na susuportahan ko all the way. Kaya dito po sa mga doon po sa nakakakilala. Kasi pero ayoko pwedeng i-mention, baka mamaya kung ano-ano ang kukunin na doon, baka kung ano-anong i-offer nitong gagong bayag na ito Pero mayroon po akong alam na talagang minanyak din daw nitong bayag na ito. Kaya nga nagdesisyon ako na sabi ko, sige, ipapakontak ko yung mga bata na yon at ipapadimanda ko. Total, mga menor de edad pa yan hanggang ngayon. At yan, walang kawala yan. Doon po sa mga kakilala, kausapin nyo na po, bibigyan ko ng abogado. Lahat ibibigay ko. Ano pa? Pagkatapos at nakita na natin na makulong na yan, ipaliwanag nyo ipaliwanag nyo sa kanila. Yung dalawang bata, ipaliwanag nyo. Or either ipanood nyo itong video ko. Sa simula at dimanda, lahat yan gastos ko at bibigyan ko pa ng abogado. Plus, pag nakita Ganda ng offer niya, no? Bibigyan pa ng abogado. Yun ang pinakamaganda. Bibigyan niya ng abogado. Mahal kasi yung abogado, guys, natin na talagang kulong na ito, may warrant of arrest na itong gagong to, bibigyan ko kayo ng puhunan na 5 milyon.
Para sa ganun, umalis kayo dyan sa lugar ninyo, maghanap kayo doon sa malayo-layo, bibigyan ko kayo ng 5 milyon para doon sa katahimikan ng buhay ninyo. Lupit, no? 5 million? Okay. Yan ang offer ko. Doon po sa naman nakakakilala ko, usapin niyo na po. At hindi ko titigilan ito dahil unang-una, yung hahamunin niyo ako at ang sasabihin na nagtatago na ako, let's see ka. Pinauliwanag ko na kung bakit meron CCTV dyan sa likuran ko. Dahil hanggang nandito ako gumagawa ng video at the same time namumonitor ko yung mga labas-masok na mga nagroronda. Private road ko po yan. Wala pong may-ari niyan, ako lang po ang may-ari. At wala pong sasakyan na makakapasok dyan maliban dyan sa mga nagroronda ng mga motorsiklo at mga sasakyan na yan. Kaya huwag akong hahamunin nitong Dr. Bayag na ito. Siya nga po pala, mga kababayan, bago tayo magtapos, baka naman po pwedeng sikapin nyo na malaman ang tunay na pangalan nitong Leo D na ito. Leo D. At kung maaari din po na malaman nyo yung totoong pangalan ng John A. Pero para sa kutob ko is yung Leo D at saka itong John A isa, pero hindi na po natin alam. Pero kung may makakakuha po ng totoong pangalan nitong dalawa na ito, John A at saka itong Leo D, may bibigay po akong premyo sa pagbigay sa akin ng tamang information. Yan na, may premyo na. Mabigyan niyo din tamang information. Bakit? Ganito lang po yan. Lalo na itong Leo D na laging pinopromote ni Bayag ay sinimulan ko na po na kalkalin kung ano ito. Alam niyo kung bakit? Dalawa lang po ito. Either scammer yan or drug lord. Dalawa lang po yan. Kaya nga gusto ko medyo kon kasi pinapasiguro sa akin kung ano talaga ang totoong pangalan nito. Dalawa lang, drug lord or either scammer yan. Alam nyo kung ang tao ay yumaman dahil sa natural or pinaghirapan ng yaman, hindi ganyan ang asta niyan. Maniwala ka sa akin. Hindi ganyan ang asta. Pero kung ganyan ang asta, na kala mo kung sinong Diyos, sasabihin pa pamangalandakan pa yung yaman, papatusin kita. Kaya yun po, pangalan, Leo D at saka yung John A. Pakikuan lang po, baka mayroon nakakakilala yung totoong pangalan. Kasi sabi ko naman po sa inyo, kakalkalin ko yan hanggang sa malaman ko kung ito ay drug lord o scammer to. Dahil pag nagkataon ganyan, hindi ko na pagtatagalin to. Sisiguraduhin ko, hindi ko rin paabutin ng kanyan. Hindi ko rin paabutin sa mga otoridad yan. Dahil kung paabutin mo pa ng otoridad yan, mabubuhay pa yan. Pero kung ako makaabot dyan, hindi ko na po binubuhay yung mga ganyang klaseng tao. Iyan ang tandaan nyo. Matindi yung banta ni Sir Berana dito. So, again, wala na pong raffle ako doon sa John Berana Vlog kasi huli na po yung kahapon na nagbigay ako ng tig 100,000 doon sa dalawang nanalo. Kasi nga po, kaya stop na po yun dahil i-prepare nyo na lang po yung inyong mga sarili kasi lahat naman po yung mga nakalagay na po yung inyong mga pangalan doon po sa timba nandun po. At konting-konti na lang po ito. Magkikita tayo. Tandaan niyo yan. Tandaan niyo itong mukhang ito. Ito pag ito nakikita niyo sa TV ang gwapo ko. Pag nakita niyo ako at gusto ko nang laslasin ang liig niyo, hindi na ganito ang mukha ko. Makikita niyo demonyo na. Tandaan niyo. Kaya lahat ng demonyo pinapatulang ko. Pero marunong din po ako magpakadisente. Okay? O sa lahat po ng aking mga subscriber. Hindi po kayo nagkamali ng pag-subscribe. Salamat, Sir Berana. Marami po kayong malalaman, lalo na kapag binalikan niyo po yung mga videos ko. Katunayan, Iloilo at saka Dumaguete, mayroon po akong isang 25 hectares dyan at isang 35 hectares. Lahat po yan ay ibibigay ko sa lahat ng aking mga subscriber. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Grabe, no? Tindi, Anyway, Laging trending at malupit, simple lang sagot sa and share po sa lahat at maraming salamat. Yan po yung ano ni Sir Berana. Pasensya na po, di lang po ko
Di lang po ako makakulit kasi medyo masama lang pakiramdam ko. Pero abangan natin. Actually dito sa reaction video na to, ang napapaisip ako doon yung sinasabi niyang, diba, last time nabanggit niya ngayon na about dun sa tumuhog, di ba? Tapos ang nagsusumog sa kanya yung asawa. So abangan natin yan, no? Kung sabi niya kasi naghihintay lang ng sinumpaang salaysay sa kanya ilalabas. Kaya pala siguro ganito yung mga banat niya, meron siyang alam. So yun, matindi yun guys, actually matindi yun. At the same time, yung pagkakaso daw kay Dr. Love na di umano'y bibigyan ng abogado yung dalawang bata, na di umano based kay Sir Berana, minamanyak niya. So anyway, abang-abang tayo guys. Anyway, please comment down below ano masabi niyo sa ating video reaction, and see you on my next video reaction. And thanks be to God. Sasya na po guys, medyo mahina lang po ako ngayon. Paalam, bye-bye. Hindi kailangan ng fake na drama kasi natural ang dating niya sa masa. Kapag nag-react siguradong maangas, diretsahan pero may laman ng bawat banat. Maraming naiinggit, maraming napapaisip, paano ba siya laging trending at malupit? Simple lang sagot sa kanilang tanong, sipag at talino ang tunay na puhunan doon. Marzano TV na